Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa tindi ng nangyayaring pagbaha sa loob at labas ng Metro Manila sa mga nakaraang buwan, ang ngayong Pangulo na si Bongbong Marcos ay hindi na nakapagpigil na sabihan ang mga magnanakaw na mahiya naman sa mga Filipino. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kasunod ng talumpati na yan ay inutusan niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH na isumite sa kanyang opisina ang lahat ng dokumento na naglalaman ng listahan ng flood control projects sa buong rehiyon ng Pilipinas na natapos sa nakaraang 3 taon. Ang publiko ay natuwa sapagkat ayon sa Pangulo ay kapag napasakamay na nila ang listahan ay inatasan niya ang Regional Project Monitoring Committee na siyasatin ang bawat proyekto at ipaalam sa kanyang opisina kung ano ang status ng mga ito, kung nagtagumpay ba o hindi, kung ang mga ito ay nakapending ba o hindi. Ayon sa presidente ay naniniwala siya na may korupsyon at anomalyang nangyayari sapagkat kahit bilyong-bilyong piso na ang ginagastos ng pondo ng gobyerno ay tila sa halip na mapigilan o mabawasan ang pagbaha ay mas lalo pa atang lumalala ito. Ang mga tao ay sumang-ayon sa Pangulo sapagkat pansin nila ay kahit ilang minuto lamang ang ulan, karamihan sa mga kalsada hindi lamang sa Maynila ay bahang-baha na. Sa mga sumunod na linggo ay bukod sa ahensya na inatasan ng presidente na mag-imbestiga sa maanumalyang mga proyekto, ang Pangulo mismo ay naglaan ng oras para inspeksyonin ang ilang mga proyekto na tinawag na Ghost Flood Control Projects. At isa sa pinuntahan niya ay ang Ghost River Wall Project na makikita sa Barangay Piel sa Baliwan. Kung hindi mo makikita ang mga dokumento ay hindi ka maniniwala na ang gobyerno ay binigyan ng local government ng Bulacan ng 55 million pesos. Pero sa halip na isang maayos na river wall project na magagamit sana ng mga tao ay tila ang proyekto ay isang nakatenggang malaking blokhe ng simento. Ang publiko ay nagalit lalo na yung mga taong matinong nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis buwan-buwan. Talagang hindi ma-discover yung mga kalokohan ng mga ganyan. Flash flood na yan, di ba? Kung hindi pa na talagang hanggang ngayon, mga magnanakaw na yan, ang sarap pa rin ng buhay. Dahil sa tindi ng katiwalian at harapang pagnanakaw sa pinaghirapang pera ng mga taxpayers, ang Pangulo ay inununsyo na noong makita niya ang listahan mula sa DPWH, ang 55 million ay barya lamang sapagkat napatunayan ng komite na kanyang inatasan na sa dami ng flood control projects sa nakaraang 3 taon ay merong 15 contractors ang halos nakakuha ng 20% na kontrata. At sa dami ng pondo ng gobyerno para lamang matapos-tapos na ang issue ng pagbaha sa ating bansa ay naglaan sila ng bilyong-bilyong pera. Ngunit kahit ang budget ay naubos ay walang nakitang magandang resulta ang mga Pilipino. Ang mga tao ay hindi napigilan na ikumpara ang flood control projects na ginawa sa Marikina. Kung matatandaan mo, ang lugar na yan ay laging headlines tuwing may bagyo o kaya malakas ang ulan. Sapagkat ang Marikina ay tinagurian na catch basin dahil ang Marikina River ay parang watershed kung saan ang mga tubig na umaapaw mula sa katabi nitong lugar, pati Pasig River at Manila Bay ay napupunta sa Marikina. Kaya kapag malakas ang ulan ay talagang automatic na babahain ang syudad na yon. Sa tindi ng nararanasan ng mga mamamayan, ang local government doon ay hiningi na ang tulong ng national government. Ang gobyerno ay binigyan sila ng budget na mahigit kumulang na 500 million pesos para sa 3 proyekto. Ito ay sinimula noong 2024 at natapos ng 2025.
Pero hindi katulad ng ibang mga proyekto, ang mga residente doon ay kontento na hindi na nila kailangang mag-alala tuwing uulan dahil matagumpay ang project sapagkat ang kanilang mga bahay ay hindi binaha. Hindi tulad ang nararanasan ng ibang mga tao sa National Capital Region. Sa mga sumunod na linggo ay hindi maiwasan ng mga dismayadong Pinoy na ikumpara ang flood control system ng iba't ibang bansa sa mga flood control projects sa Pilipinas. Mas lalo pang uminit ang ulo ng mga tao mula sa simpleng mamamayan pati mga artista nang magsimula ang Senate inquiry sa issue. Naging trending pa nga ito sa bansa nang uminit ang ulo ng ilang mga senador sa mga contractors na kanilang inimbitahan. Ang goal ng nasabing inquiry ay tanungin hindi lamang ang mga contractors sa ginagawa ng mga itong anomalya, pero upang malaman na rin kung sino-sino pa ang mga kasabwat ng mga ito. Ang malala ay kahit sa DPWH na ahensya na nakafocus sa mga nasabing flood projects ay meron palang mga tao na kasabwat ng mga ito. Ayon sa dating empleyado na ito mula sa ahensya ay binahagi niya na ang korupsyon ay hindi nangyayari kapag naigawad na ang kontrata sa mga contractors. Pero sa listing pa lamang ay bumabaha na ng pera. At ang unang lalapitan ng mga contractors ay ang mga kongresista sa nasabing bayan o probinsya kung saan gagawin ang proyekto. Kung ang budget na inilaan ay 500 million pesos, ang contractors ay kakausapin ng kongresista na kung sa kanila igagawad ang project ay bibigyan nila ito ng 30 million pesos na hindi nagbabanat ng bunto o nagpapawis. Sa madaling salita ay instant o easy money ito para sa congressman. Kung meron ng kumpirmasyon na tinatawag na Notice of Award sa contractor, bukod sa 6% ay may makukuha muli ang kongresista na additional na 75 million pesos na 15% ng kabuoang halaga ng proyekto na tinatawag na advance payment. At sa kadahilanan na hindi lamang pirma o go signal ni congressman ang kailangan ng contractor upang masigurado na sa kanila talaga igagawad ang project, ay lalapitan din nila ang district engineer. Ito ay di umanong bibigyan ng 5 hanggang 7%. 2% naman sa material testing o yung mga taong nagsusupply ng materyales. Hindi pa dyan kasama ang 6% na royalty sa subcontractor na nakikigamit lamang ng lisensya. Meron pa dyan kasali na parking fee, bidding documents, stake plans, insurance, bonds at kahit ang mayor ay nasa payroll din. Kung papansin mo ay hindi pa dyan kasama yung bayad sa mga materyales at labor cost o bayad sa mga construction workers. Pero sa dami ng binabayaran nilang mga tao para sa kanila igawad ng kontrata ay kulang-kulang na ang pera. Kaya sinabi ng Reddit user na ito na halos lahat ng ginagamit ng mga materyales sa paggawa ng control projects ay mga substandard na nangangahulugan lamang na may posibilidad na kung matapos man ang project ay bibigay o masisira kaagad ito at pagkalipas ng 3 o 5 taon, hihingi na naman ng budget ang local government at mauulit na naman ang pangurakot at pagnanakaw sa kaba ng bayan. Sa post na yan ay binahagi niya na sana ay wag nang ibigay sa mga kongresista ang pagkontrol sa flood control projects. At sa dulo ng kanyang post ay sinabi nito na kahit dismayado siya sa harap-harapang korupsyon at panloloko sa mga Filipino, ang mga Pinoy din ang dapat sisihin sapagkat madaling makalimot ang mga ito. At sa halip na wag iboto ang mga korap na government officials ay tila nagkakaroon ng mga ito ng amnesia sa tuwing makakakita ng sako-sakong bigas at pera tuwing eleksyon. Ang iba ay sumang-ayon sa Reddit user at sinabi ng mga ito, ang hindi alam ng mga Filipino ay ang mga bigas o grocery na ipinapahagi ng mga ito tuwing eleksyon ay hindi mula sa sariling bulsa. Sa halip ay kurakot na mula sa kaban ng bayan na pinopondohan ng tax o buwis na kinakaltas sa bawat sahod ng mga Pinoy. Kasunod ng revelasyon na yan, ang mga tao sa Reddit ay nagsagawa ng lifestyle check sa pamumuhay ng mga CEO ng 15 mga contractors. Ang publiko ay hindi makapaniwala sa dami ng luxury cars na pagmamayari ng mga ito. Kahit ang ilang engineer mula sa DPWH ay hindi rin nakatakas sa mapanuring mata ng mga Pinoy. Ang ilang mga celebrities tulad ni Richard Gomez at asawa nito ay hindi rin tinantana ng ilang Reddit user sapagkat nakita nila sa mga litratong ito na close ang mag-asawa di umano kay Zelda Ogario na madalas ring magawaran ng flood control projects ng DPWH. Ang pamilyang Ogarion ay di umanong merong 3 contractors sa kanilang pamilya.
Kaya ang iba ay hindi mapigilan na mag-iwan ng komento na kaya pala daw galit na galit si Goma sa nag-aakusa sa kanilang mag-asawa na mga kurap din. Ilang mga tao mula sa iba't ibang probinsya ay hindi rin nagpatalo at isa-isa nilang in-expose ang mga garbong buhay ng mga contractors na nakatira sa kanilang lugar. Ang taong ito mula sa CDC Construction ay napatunayan na nagawa ng 613 million project. Pero ayon sa Reddit user, tila ito ay nagkaroon ng kickback dahil sa sports car na ito at mahal na relo. Kasunod ng pagsilip sa lifestyle ng mga kongresista, mayor, contractors, ang ibang mga Pinoy na galit sa harap-harap ang korupsyon at pagnanakaw sa mga buwis na ibinabayad nila, ang iba ay tahasan ng ipinopost ang kapamilya na may-ari ng mga construction companies at contractors tulad ng post na ito. Ayon dyan, ang may-ari ng Santo Cristo Construction na nagawa ng 3.5 billion pesos na flood control projects ay talaga namang marangya ang pamumuhay. Mula sa luxury brands, ang pamilya ng CEO ay laging nasa labas ng bansa. Pero ang hindi nagustuhan ng Reddit user ay tila proud pa talaga ang mga ito sa pagbabandera ng mga di umano'y nakulimbat nilang pera sa social media. Kung ikaw ay magtsatsaga na magbasa dyan ay makakakuha ka ng napakaraming tao na nag-e-expose ng lifestyle ng mga contractors at kanilang kapamilya. Pero mas umugong at naging headlines ang korupsyon sa flood control projects ng ilang artista ang nagbigay na kanilang salo-obin sa nangyayari sa bansa. Kahit ang artista na si Heart Evangelista na asawa ng Senate President Escudero ay hindi nakatakas sa pambatikos ng mga tao. Dahil sa di umano'y ang yaman nito ay katas din mula sa flood control scandal. Ang issue ay nagsimula ng maungkat ang interview ni Escudero kung saan inamin nito na nakatanggap siya ng 30 million pesos na ginastos niya sa pangangampanya mula sa isang top contractor. But if you look 2010 to 2012, yung height ng career niya before Cheese Escudero, normal na artista lang naman siya noon eh. Hindi pa siya nagfa-fashion week, hindi siya nakakasuot ng mga Balenciaga, wala naman siya ng mga super high-end Hermes na mga luxury talaga. Of course, generous ang asawa mo. Mamahalin ka talaga ng asawa mo. Okay yun. Kung si Cheese, let's say, generous talaga kay Heart, fina-finance yung lifestyle niya. Pero kung yung source ng wealth ni Cheese ay questionable, then now we can question Heart as well. Bukod sa mga contractors, suppliers, empleyado mula sa DPWH, mga government officials at asawa ng mga ito, hindi rin nakaligtas na batikusin ng mga tao ang anak ng mga contractors. Dahil para sa kanila ay proud at masayang-masaya pa ang mga ito na ibinabandera ang di umanong mga nakaw na pera ng mga ito. 759. Nagpapanik ako, shit. Nanginginig ako, shit, Barya. Sorry. Kami na to. Ang ilan ay nagsabi na habang sila ay kumakain ng dilata, mga dilis at minsan ay asin pa, ang mga anak at kapamilya ng mga contractors ay wala namang pag-aalinlangan na waldasin ang mga ibinabayad nilang buwis sa luho ng mga ito. Ang mga ito ay tinawag nilang Nepo babies na isang termino na nagmula sa United States kung saan karaniwang mga tawag sa anak ng mga Hollywood actors. Pero kalaunan ay ginamit na rin ito para ilarawan ang anak ng mayayamang negosyante tulad ng Samsung, X at iba pang sikat na negosyo. Pero ngayon ay mas sikat na ang termino na yan para ilarawan ang mga anak ng mga contractors na yumaman dahil sa di umunong nakaw, overpriced at substandard na flood control projects. Ang iba ay binansagan din ng mga ito na scholar ng bayan. Ang ilang social media users ay matyagang nag-lifestyle check sa mga bagay na pagmamayari ng mga ito tulad ng mga damit, accessories tulad ng mga designer at luxury bags na ayon sa publiko ay mula sa mga magulang nito na nagnakaw ng pondo mula sa flood projects. Ang isa sa mga litrato ay nagpapakita pa ng isang anak na babae ng contractor kung saan nakasuot ito ng scarf jacket na may matching shoes at bag, na ayon sa pagsasaliksik ng mga ito ay nagkakahalaga ng 680,170 pesos. Base sa mga ito ay kung normal na minimum wage earner ang gustong bumili noon ay dapat wala itong tigil na magtrabaho ng 2.5 taon. Mas nagalit pa ang publiko nang makita nila ang mga anak ng mga contractors
kung saan ipinagmalaki nito na barya lamang ang 750,000 pesos na halaga na kanilang kinain. Dito naman ay pinakita pa ng isang anak ng contractors na gumagamit sila ng elevator para lamang sa kanilang pagkain. Ito guys, meron kaming food elevator, pero hindi namin siya ginagamit. Dumidiretso kasi ito sa kitchen. So if may gusto kaming food, umaakit siya. May first ganun. First floor, second floor, ganun. Pero we don't... Hindi rin nakatakas ang Enciso siblings na anak ni Vernie Enciso na nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Come on. The baby. Yan, yan. Perfect. You're my hype man talaga. Be my hype man. Sa Facebook page ng kolumnista na si Carl Balita ay tinanong nito kung matatawag bang pang-aabuso ang pangbabash ng mga tao sa anak ng mga contractors. Pero sinagot naman niya ni Capiz City Municipal Planning and Development Coordinator Lorna Bernales na bagamat mali ang mga api, ang lahat ng aksyon at desisyon ng bawat tao ay merong consequences. Ibinahagi nito na kung totoo ang akusasyon sa mga magulang na mga ito, ang mga nepo babies ay mga collateral damage. Idinagdag nito na ang problema ay hindi dahil sa anak sila ng mga contractors. Ngunit ang issue ay ipinapakita at ipinagyayabang ng mga ito ang kanilang marangyang pamumuhay. Sinabi niya na ang mga taong nakakakita sa mga posts ay nasasaktan at nababastusan sa kanilang mga ikinikilos, lalo na at karamihan ng mga Filipino ay naghihirap. Iminungkahi nito na ang mga nepo babies ay mag-ingat at dapat tumigil na sa pagpo-post sa internet, lalo na kung may duda sa pinanggalingan ng yaman na kanilang mga magulang. Ang iba ay sinisi ang mga magulang na mga ito sa paraan nila ng pagpapalaki sa mga bata. Ngunit ang pagtatimbang nila kung tama ba o mali na i-bash ang mga nepo babies ay hindi naman pinansin ng karamihan ng mga Pinoy. Sa galit ay kaagad ng mga itong hinanap ang social media ng bawat isa sa mga ito at nag-iwan sila ng maaanghang na mga salita sa comment section. Ang mukha ng tinaguriang mga scholar ng bayan ay laging lumalabas sa iba't ibang social media at kahit ngayon ay wala pa ring tigil ang mga tao sa pangbabash sa kanila. Sa kadahilanan na sobrang laki ng issue na ito, panigurado na marami pang revelasyon at sekreto ang mabubunyag sa mga susunod na linggo o buwan. Dahil ang Bureau of Customs ay tinitingnan na ang napakaraming luxury cars ng mga contractors. Habang inatasan naman ang BIR na silipin kung nagbayad ba ang mga ito ng karampatang buwis. Ang kailangang gawin ngayon ng mga nag-iimbestiga ay sundan ang trail ng mga dokumento. Tingnan ang DPWH procurement records at notices of award. Silipin ang Securities and Exchange Registries, bank ownership filings, local land records at BIR valuations. At para naman sa mga Pilipino, sana ay gumising at huwag magtiis o tanggapin na natural disaster lamang ang pagbaha. Ang iba pang kolumnista ay nagsabi na hindi exaggeration ang pagsasabi na tila pinarurusahan ang Pilipinas ng Diyos gamit ang baha. Sapagkat ayon sa kanila, hindi yan basta-bastang kalupitan, kundi sa pamamagitan ng sakuna ay ginigising ng Panginoon ang diwa ng mga Filipino na dapat wag na tayong magparaya at magtiis sa harap-harapan at garapal na kasakiman ng mga taong nakaupo sa gobyerno at mga kasabwat nito. Bagamat gumugulong pa rin ngayon ang Senate inquiry, ang hiling naman ng mga tao ay sana wag lang puro interview lamang ang mga senador. Sa halip ay hiniling ng mga ito na sana ay may managot sa pagkawala ng bilyones na pera na pinaghirapan ng mga tao. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.